Ayan. Alam niyo po, it's been a long time na napag-preach sa buhay ko na binigyan pa ako ng Lord na pagkakataon na malitin ko yung sarili ko. And ako po, sana po, ibigay natin yung 101%. Tulad ng mga bata kanina na kumanta dito, alam ko na binigay nila yung best nila for the Lord. Amen ba, Kuya Adrian? Kuya Aaron and Kuya Harry? Ganun din po tayo. Yung mga problema natin, isang tabi muna po natin. Yung mga crush natin sa mga kabataan. Ano ba? Yung mga iniisip natin na pinameditate natin. Pwede ba natin iwaksi? Sabihin nyo nga, iwaksi. Iwaksi yung mga problema. Kasi hanggat buhay tayo, nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Pero nandiyan ang Diyos para tayo ay bigyan ng mga sagot sa ating mga katanungan na hindi natin alam kung ano ang sagot. So, ngayon, excited ka na. Sabihin mo sa katabi mo, excited na po ako. Excited na po ako. Salita ng Diyos. So, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo magbabasa ng kanyang salita. Babasahin po natin ito sa English. Okay po? So, ang babasahin po natin yung Book of Timothy, yung 2 Timothy chapter 3 verse 2 to 5. But tingin po tayo sa Word of God. But mark this, there will be a terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than the lovers of God, and having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Holy Spirit. Our Father, maraming salamat po sa umagang ito. We are so grateful and thankful that every one of us is here. Every one of us is present. And I pray there's no works of the enemy can prosper to all of us. I know that you are molding us and you are giving a mindset that is in you, Lord God, the mind of Christ, Lord God. And I pray na bawat isa na nandito ngayon ay napakaganda po ng plano mo sa bawat isa. Yung plano na hindi lang kayang sabihin ng mundong ito na ito yung magandang plano. Bagkus, Lord God, ang plano mo sa bawat isa ay plano na nilaan mo talaga, Panginoon. Bilang aming Ama, the Creator of heaven and earth, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na magsasabi kung ano ang maganda para sa amin. Kaya po, Lord, ano man po, yung puso na makasarili, puso na hindi inuuna ang Diyos, winawasak mo ito sa pangalan ni Jesus. Ang iyong salita ang aming itataas sa simbahang ito, hindi ang salita ng tao o kahit sinong pinakamatalinong tao dito sa mundo. Dahil ikaw, Panginoon, ay dakila at tapat. Ikaw, Panginoon, ang pinakamatalino. Dahil ikaw po ang God of wisdom, Panginoon. I pray, O Lord, na ang bawat isa ay maging matabang lupa, Panginoon, na mag-receive ng seed, yung buto ng pananampalataya, seed of faith sa bawat isa, na kayang anumang pagsubok, kabundok ng pagsubok ay kaya naming lampasan dahil kasama ka namin. Kahit po sa pinakamaliit na faith tulad ng mustard seed, Panginoon, i-plant mo ito sa aming puso at isipan, Panginoon, ngayong araw na ito. We are excited, Lord God. We give back, Lord, all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Let's all say, Amen and Amen. Tayo pong lahat ay umupo. Alam niyo po, itong topic ko na ito ay
talagang nag-i-speak po si Lord sa akin, hindi lang nitong week na to, but I've been meditating this. And this is my inspiration, bakit ako nasa ministry. Because this verse is, this is the need of every one of us. Sabihin mo nga po, may need. So, yung need po na to, ay kailangan, mayroon pong gagamitin ng Diyos para somehow marami pong makaiwas po sa ganitong pamumuhay. And pinakita po ito sa akin ng Lord. And lagi ko pong iniisip na, Lord, sinong gagamitin mo para sa mga kabataan? Kasi po, di ba, marami po tayong, meron tayong pupuntahan. Sabihin mo nga, meron tayong pupuntahan. Meron tayong destinasyon. Tanungin mo nga sa sarili mo, saan ako pupunta? Ayan po, sabi daw dito, sabi ni, kilala niyo ba to? Si Marcelo Santos, sabi niya, darating tayo sa point na parang hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. Ayan. So, saan ka pupunta? Tanungin mo nga sa katabi mo, saan ka pupunta? Ayan. Kaya di ba minsan kapag wala ka sa sarili, pinahanap mo yung sarili mo. Di ba? May pinagdadaanan ako. Hinahanap ko ang aking sarili. Ano yan, sa mga kabataan. Narinig niyo naman sa mga kaibigan nyo? Always. Always. Darating ka daw sa point na parang hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. And alam niyo po ba, yung verse na binasa natin, ito ang ating pong title, In the Last Days. Sabi mo nga, In the Last Days. In the last days. Ito pong binasa nating salita kanina, ay ito ang kahihinat na natin. Sabi mo nga, ito ang kahihinat na natin. Kapag wala tayo sa Panginoon. Natakot po ba kayo? Tanong ko po sa inyo, natakot po ba kayo nung nabasa niyo kanina yung mga nabasa natin kanina? Kasi po nangyayari. Nangyayari na po siya ngayon. And sa pag-aaral po natin, ito po ay naging prophecy. Sabihin mo nga, prophecy. Dahil sinulat po ito ni Apostle Paul nung nandun po siya sa prison. And this time, ito po ay sinulat ni Paul nung alam niya na malapit na siyang mamatay. So somehow po, nire-remind na po tayo, kumbaga, binibigyan na niya yung mga huling habilin niya. At binibigyan niya po ito sa young pastors niya or sa protege niya na si Timothy that time. So, dito po, sinulat niya ito, nasa prison siya at inapil niya po kay, yung letter na to ay binibigay niya kay Timothy dahil magkakaroon po ng mga false teachers. Sabihin mo nga po, false teacher. Mag-a-arise yung mga false teacher, hindi lang sa mga simbahan, kundi outside the church na magtuturo ng mga religious acts. Sabihin mo nga mga religious. Ano po ba yung meaning ng religious or religion? Ito po yung gagawa ka ng mga good works dahil para mapalapit ka sa Diyos. Diba? So, gumagawa ka ng good works. Yun yung religion. It is an action of the nating mga tao. May mga good works. Pero, nawawala po yung grasya at ginawa ng Panginoon. Sino po ba kaya tayo nakakalapit? Sino po ba talaga ang unang lumapit? Tayo po ba sa Diyos? O ang Diyos ang lumapit sa atin? Sino po ba ang nakahanap sa atin? Ang Diyos. Kaya po, kung may unang nagpupursu sa atin, si God yun. Hindi tayo. So, bawat isa sa atin, tinawag ng Diyos. Sabihin mo nga, tinawag ka ng Diyos. Nilapitan ka ng Diyos, anak.
Aaron, tinatagpo ka ng Diyos, kaya ka nandito. Amen po? Tita Bel, tinawag siya ng Diyos nung panahon na yon. Kaya minsan, may mga pagsubok tayo na imbis na kinalulungkot natin, nagiging blessing in disguise. Di ba po? Kasi dun sa pagsubok na yon, na-meet mo si Lord. Sino dito yung nakilala mo si Lord dahil nagkaroon ka ng matinding pagsubok? Taas ang kamay. Ayan. Di ba? So lahat tayo nakaranas ng matinding pagsubok, kaya tayo nagkaroon ng strong relationship with God. Nung panahon po na ito, nagbibigay po si Apostle Paul ng huling habilin sa kanya na magkakaroon ng mga false teachers. At inisa-isa niya yun yung magiging mangyayari doon sa Ephesus. Sabi niyo nga po, doon sa Ephesus. Itong letter na to ay para sa mga taga-Efeso. Noong time na yon, nanililid ni Timothy. So ito'y parang propesya na rin sa atin. Dahil, sino ba dito yung nabuhay nung panahon ni Ephesus? Wala, di ba? Pero ngayon, nararanasan din natin to. Okay? So, isa-isahin natin. Okay, Teacher Cindy, bakit natin to kailangan malaman? Kasi, sabi sa 2 Timothy, lalagpas tayo dun sa verse na inaaral natin, ang salita ng Diyos, all Scripture is God's breathed and profitable for teaching, for conviction, for correction, and for instruction in righteousness. So dito sa simbahan pala, hindi lang tayo nag-aaral. Hindi lang tayo nagtuturo, kundi ano daw? Conviction. Kinokorek. Kaya pag nasa church ka, ano ba naman yan? Si Teacher Cindy, pinatatamaan yata ako. Ang sakit, hindi na ako babalik sa church. Kasi, tinamaan ka. Eh, mali pa naman nung nagsasalita dito na dumadaan ka sa ganung pagsubok. Dahil nagkakaroon tayo, ang universal po kasi, ang mga pagsubok natin. Walang pagsubok na hindi dinadanas ng ating kapwa. Sino dito yung may pagsubok na ako lang to? Yung ako lang nakakaranas nito. Nagkaroon ka na ba ng pagsubok? Sa mga kabataan na nag-aaral, kayo lang ba ang nag-aaral? Hoy, kids, naging elementary din ako, naging high school din ako, naging college din ako. Alam ko ang pagsubok ng nag-aaral. Nag-aaral ako kahit wala akong pamasahe. Lumalakad ako sa pulo. Alam niyo yung pulo? Nawala akong medyas. Alam niyo po ba yun? So lahat ng paghihirap, sabi ko nga sa kanila, kung mahirap at mahirap, tanungin niyo na ako. Kasi lumalakad ako na ang medyas ko ay ang cover lang ay yung nasa ibabaw, pero yung loob, butas. Diba? So yan. So lahat ng pagsubok, dinadanas natin sa marriage. Sino dito yung hindi kayo sinubok ng marriage nyo? O talagang napakabait lang talaga ng napangasawa nyo? Hulog ng langit o impyerno? Ayan. So dito ay nakapangasawa kayo ng napakabait, yung parang aso. Tango lang ng tango. Ayan. Diba? Sa marriage, kapag pumasok ka dyan, talagang isa siya sa mahirap na para kang pumasok sa isang school na lagi kang bumabagsak. Diba? Na laging nare-realize mo na may kailangan pa akong i-improve sa sarili ko. Ayan. So, sa mga gustong pumasok ng marriage, huwag kayong magmadali. Dadating tayo dyan. Para kang nag-hire, para sa akin nga, ang marriage daw ay, para sa akin, ang marriage ay nag-hire ka or inalaw mo yung isang tao na maging kaaway mo habang buhay. Natakot ba kayo sa marriage? Kasi sa totoo lang yan yung sinabi ko sa asawa ko, pinanganak ka ba para maging QA ko? Di ba? May ganun ako sa asawa ko. Pinanganak ka ba para maging kaaway ko habang buhay? Ayan. So, ganun yung marriage. Marami tayong pagsubok. So, sa salita ng Diyos, ang salita
Diyos ay punong-puno ng excitement. Sabihin mo nga, exciting pala maging Christian eh. Di ba? So, itong salita ng Diyos, hindi lang to comforting. Meron din tong sakit. Sabihin mo nga, ang sakit. Sinampal ako ng Bible. Sinampal ako ng salita ng Diyos. Hindi pala. So ngayon, sasaktan tayo ng Panginoon, hindi para parusahan. Kasi sasaktayin tayo ng Lord dahil mahal niya tayo. Sino dito yung may anak? Pinalo niyo na. Si Basti napapalo. Birthday niya today, pero walang palo today kasi birthday eh. Pero pag bukas di niya na birthday, mapapalo si Basti magpasaway, di ba? So yung pagpalo, sabi sa Bible, ay sign of ng pagmamahal. Ako sa totoo lang, nung bata ako, hindi na ako umaabot sa palo. Kasi, pag alam kong mali ako, nangaluhod na ako sa nanay ko, sa tatay ko. Hindi ako umaabot sa palo kasi masakit yun eh. Patawarin niyo po ako. Totoo yun! Tanong mo sa nanay ko. Lumuluhod ako. Na, alam niya na nagsinungaling ako kasi alam mo, ang nanay, meron niyang instinct sa kagaling. Pag yung mata mo, gumalaw sa kabila, nagsisinungaling ka, gumalaw yung mata ko. Nakita niya talaga, tawarin mo ako na yun. Lumaluhod talaga ako. Tanda ko yun kasi takot na takot ako mapalo. It's either masabunutan, o kaya mapalo ng tambok, ganyan. So, sana, hindi ko naman inaano, sana, tuturuan tayo ng Lord para hindi na natin ma-experience yung worst. Di ba? Hindi na tayo dun sa consequence na tayo. Ngayon, nandito tayo sa church para, kung ito yung hukay, dito ka na sa gilid dadaan. Para hindi ka na malaglag. Okay po? So, excited ka na ba? O gusto mo, mahuhulog ka sa hukay? Sige, pwede na po tayong umuwi. So, gusto mo, gusto mong makaligtas. Sabihin mo, gusto ko makaligtas. Gusto ko hindi na dun sa consequence. Mahirap yun eh. So yan, ang tanong ko po, are we committed to Christ? Ang hina naman ng amen. May nag-amen naman, pero mahina. Are we committed to Christ? Amen. Lakasan po natin. Amen. Ayan. Kapag committed ka, talagang isa sa pamuhay mo. Lahat yung commitment kasi, hindi mo siya pwedeng nagbabago yung isip mo. Ang commitment, hindi nagbabago. Sabi mo nga, ang commitment, hindi nagbabago. So, itong message na to, Christian ka man, leader ka sa church, pastor ka man, Bible study leader ka man, lilitaw po dito kung sino talaga tayo. At sabi ko nga sa kapatid ko, sasalain niya ni Lord if nandyan si Lord. Alam niyo yung panala? Sino dito yung naghiwalay ng buhangin sa bato? Yan, si Kuya. Ganyan, di ba? So, sasalain ni Lord yan. Yung malalaking bato, it represent yung mga hindi sa Diyos, at yung mga pino ay sa Diyos. So, lilitaw naturally kung umiibig ka ba, nagpapatawad ka ba. Ano yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, self-control. So, kung wala tayong pagkakaiba, bilang Kristiyano, hindi na nga pastor hindi na nga leader bilang Kristiyano sa iba, at wala tayong love, patience, kindness, goodness, are we committed to Christ? No. Kasi kailangan, kung ano yung nasa pinananampalatayaan natin, nakikita yun sa character. At magiging, lifestyle na yun. Magiging
ikaw na yon. Sa simpleng pagsunod at pagiging committed sa Diyos. Example, sa mga kabataan. Sino dito yung maraming kaibigan? Ayan. Tapos, sabi ng mga kaibigan mo, mamaya, quiz tayo. Yung mga epektos natin yan. Kaya tawag namin doon ng bata, epektos eh. Yung mga kodigo. Alam niyo na kung paano ipapamigay. Pero ikaw, meron kang Diyos eh. Sabi ni Lord, bawal mangopya. Sasabihin mo sa kaibigan mo, eto na yung sagot, kunin mo na lang din sa mail. No. Hindi, okay lang. Alam mo, mayroong nangyari nito kay Ate Kim. Ngayon, si Ate Kim, hindi siya nagpakopya. Ay, hindi siya nangopya. So ba yung masama? Ba't di ka kasi nangopya? Nagalit tuloy yung mga kaibigan niya. Kasi, hindi siya nangopya. Pero, mali siya. Pero sama naman nakapasa that time si Ate Kim. Ngayon, sumunod ka na kay Lord, ikaw pa ngayon ang mali. Pero sino ang panalo? Yung nangopya o hindi kumopya? Hindi kumopya. Kasi ano sabi ko kanina? Sasalain niya ni Lord. Papakita sa'yo yung account mo. Simula nung bata ka hanggang end of life mo. Ipapakita sa'yo. Ewan ko kung hindi pa kasi ako napunta dun eh, no? Papakita yung account mo. Yung pagkabata mo, mapapanood mo sa screen siguro sa langit, hindi ko alam. Pero, pakikita mo namopya. O kaya hindi kumopya. At kung nangopya ka, mapupunta yun sa account mo kay Lord. At kung hindi ka nangopya, diba? It's either the two. So ngayon, itong topic natin, ipapakita sa atin ang way na wala sa Panginoon. Okay? So, dito kasi sa mundo ito, dito sa nangyayari sa atin, na nangyari sa Ephesus, nangyayari po ito sa atin. Ngayon, 2 days ago, or yesterday, nakapanood ako ng isang tatay, lumala sa sarili, hinambalos yung anak, 7 years old. Patay. Alam niyo po yung last word ng bata? Tay, ba't mo ito ginawa sa akin? Tapos namatay na yung bata. Grabe yung mundo, no? Nung last day, nakita ko, tinapon yung bata na sa basurahan, fetus. Grabe po, no? Kung meron tayong Panginoon, hindi yun mangyayari. Hindi yun kagustuhan ng Diyos. Amen po? Dahil ang Lord, nagbibigay siya ng buhay. Hindi siya pumapatay. Kaya ang isang tao na punong-puno ng buhay nasa Panginoon. I hope and pray na itong topic na to, sana maging buhay tayo totoo. Hindi lang tayo nagsusurvive dito sa mundong ito. Amen po? Kundi magkakaroon tayo ng buhay na galing sa Lord. Sabihin mo, be aware of the pattern of this world and beware of the ungodly teachings. Ayan. Sabi sa Matthew chapter 7 verse 15, beware of false prophets who come to you in a sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Nakikita niyo yung picture? Kala nila ang nagsasalita, kapwa nila sheep, pero hindi nila alam, ito ay wolf na kakainin sila at handa silang patayin or kainin na hindi nila inaasahan. Ganyan ang mangyayari sa'yo kapag nakikinig ka sa mga false teaching at false teachers
na ilalayo ka sa Lord. So, kailangan aware ka sa nangyayari sa mundo dahil kapag wala kang alam, wala kang power, wala kang wisdom, ikaw ay mapapahamak. Ikaw ay masasaktan. And ayoko sana na dumating yung point na teacher. Patawanan niyo ako ng Diyos. Nandun ka na sa kulungan. Dito sa Mandala to, saan napupunta yung mga nakakagawa ng masama? Kulungan. Kasi ayaw na ng society natin na lumaganap pa ang kasamangan. Diba? Pero hindi na dapat natin mangyari, hindi na dapat sa atin mangyari yun. Dapat maging aware. Sabihin mo nga sa katabi mo, be aware of the pattern of this world and beware to ungodly teaching. Unang-una, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, tawagin ko nga si Harry, kunwari siya si Timothy, alika dito. Dito ka na lang, yan. Ito si Timothy, alika dito Timothy, sabi ni, ang pogi ni Timothy, sabi niya, Timothy, men will be lovers of themselves. Amen. So, yan. So, bilang young pastor, alam niya na yung mga aatakihin o mangyayari. Noong time na yan sa Ephesus, magkakaroon daw ng tinatawag na selfishness. Sabihin mo nga po, selfishness. Ano ba meaning ng pagiging selfish? Makasarili. Puro yung, puro ano siya, puro laging pakabig. Laging sarili. O, diba? Hindi, maraming example ng pagiging makasarili. Pero, nasa utos ng Diyos na, di ba sabi, love yourself as you love others. Baka i-quote niyo yun. Yung verse na yun. Sabi ni sa Bible, love yourself as you love others, so love myself. Magkakaroon tayo doon ng maling konteksto. Okay po, church? Kasi, yung love yourself doon, may bago pa yun. Ano yun? Ano yun? Love God with all of your heart, with all of your mind, and all of your soul. So, yung love yourself, nasa gitna siya. Baga, nandito yung love yourself. Una yung love God first. Kasi sino ang magtuturo sa'yo para mahalin mo yung sarili mo? Si God. So, hindi pwede yung love yourself mo, naka-anchor siya mismo sa sarili mo. Hindi dapat, kung ano lang yung naisipan mo, na love yourself, yun na yun. And, papaliwalain mo na yung neighbor mo. Sabi, love yourself so that you can love your neighbor. Yung pagmamahal mo sa sarili mo, ibahagi mo sa kapwa mo. And yung pagmamahal na meron ka sa sarili mo, ay galing kanino? Kay Lord. So, sa buhay natin dito, sino ang dapat natin unahin? Ang ating mga sarili ba? Si Lord. Kasi si Lord ang magtuturo sa atin paano magmahal. And amen po? Sino dito yung gusto mong makilala si Lord? Sino dito yung nagbibigay ka ng oras sa Diyos upang magbasa, manalangin, mag-meditate sa Word of God? Taas ang kamay. Ayan. Praise God! Palakpakan natin ang mga nagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil ang Bible, ang salita ng Diyos, ano yung sabi kanina? Ano yung sabi kanina? Balik tayo dito.
instruction into righteousness. Kaya kapag nakakalimutan mo ang Diyos, nawawalan ka ng love sa sarili mo. Kaya, bago ka maglagay ng ano ba yung mga love yourself? Lotion, makeup, ano ba ba? Ano yung mga ginagawa natin? Yung tipong Shopee Pay, bili ka agad, lotion, sunscreen, concealer sa mga babae. By the way, Happy Women's Day sa mga babae. Alam niyo po ang mga babae, sobrang gustong-gusto niya na lagi siyang maganda. Pero sabi sa Bible, ang tunay na kagandahan ay hindi yung physical, kundi yung inner self mo. Eh naniniwala po ako na as we anchor our life to God first, doon mo minamahal yung sarili mo. Amen po? Amen po. So I hope and pray na the more we excited na pagandahin yung ating mga sarili, pariban, lagyan ng rejuvenating, ano ba yan? Brilliant, collagen, ang dami, glutathione, lahat na yata. Una nating ilagay ang salita ng Diyos, mga kababaihan. Gaganda tayo. Amen? Sabi, parang may something sa'yo. Parang makinang-kinang yung pisngi mo. Ano yung sasabihin mo? Si Lord yan. Si Lord yan. Tama si Ate Jen. Si Lord lang. Si Lord yan. Nakapag-devotion kasi ako ngayon. Word of God yan. Nagre-reject. Parang wala kaya yatang eye bag today. Eye bags. Pinatulog ako nila. Kaya pinatulog ako ni Lord. Amen! Alam niyo po ba, sabi ni Lord sa Bible, mahal niya yung mga tao, pinapahinga niya o pinapatulog niya. Kaya minsan, pag di ka na nakakatulog, ibig sabihin, kulang ka sa pray, kulang ka sa devotion. Hindi ka na kasi pinapatulog ni Lord. Kaya ang lagi mong gagawin bago ka matulog, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible. Tingnan mo, yung iba naman, attack of the enemy na daw. Kasi hindi pa nagbabasa. Romans. Title pa lang. Romans. Hindi pa nakakaisang Hindi pa nakakaisip chapter. Nakatulog na agad. sinumabot sa amen. Hindi man lang pinagbasa ng isang sentence sa Bible. Di ba? Ano naman yun? Atake naman yun ng away. Ayaw ka talagang pagbasahin. Sino yun nangyari yun sa inyo? Ako, nangyari yun sa akin. Sabi ko, dati kasi ganun ako, pag gusto ko makatulog, kukunin ko yung Bible, tapos magbabasa ako. Wala, nakakatulog na ako. Talaga, kasi nanggaling talaga ng Biblia. Binibigyan ka talaga ng kapahingahan. Pero, sana naman, pag magbabasa kayo ng Bible, yung awake naman kayo, hindi naman yung patulog na, ginawa nyo namang lalabay yung Bible eh. Ang salita ng Diyos, pang-energize yan, para yung, ano yung iniinom? Ha? Energen, o kaya Cobra. Yung pagiging active ka, yung iba, yun ang ininom para magising eh. Basahin mo tong salita ng Diyos, magigising ka sa katotohanan na hindi mo kayang mabuhay nang wala ang Diyos. Amen? Kasi minsan, ginagamit lang natin tong salita ng Diyos kapag wala na talaga tayong makapitan. Natanong mo na yung kumari mo, natanong mo na yung kaibigan mo, best friend mo, lahat ng sagot nila, hindi ka nabibigyan ng kapayapaan. Nung nabasa mo yung salita ng Diyos, kampante ka na. Ganon ang salita ng Diyos. Tinanong mo na yung best friend mo, pinanood mo na yung artista, pinanood mo na lahat. Hindi ka pa rin makakuha-kuha ng sagot. Tapos nung nabasa mo sa Bible, sabi sa Bible, patawarin mo ang inyong kapwa. Hindi, di ba? Makakapagpatawad ka. Di ba? So later, yan yung isa bang itinitira sa atin ni Lord. So sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maging makasalili. Ayan. Hindi ako makasarili. Sabihin mo, i-proclaim mo. Bukas ng umaga, dahil mamaya hapon na eh, no?
Ano, sis, kung babae ka o bro, o sabi mo yung sarili mo, reflect. Sis, huwag kang maging makasarili today, ha? Huwag kang maging makasarili today. Alam niyo, bukas itatest kayo. Share nyo nga sa group natin yan, kapag tinest na hindi ka maging makasarili. Ayan. Na-excite ako. Baka maraming mag-share sa, natin, messenger. Diba? Na hindi na maging makasarili. Pangalawa, ito medyo mahabang usap-usapan to, pa-seminar na to. Pero gagawin natin may sila. Sabi ni Apostle Paul, yung mga tao daw magiging mapagmahal sa salapi, sa pera. Tanungin mo nga yun sa katabi mo, may pera ka ba? Unang-unang tanong, may pera ka ba? Next. Dito sa church natin, in Jesus' name, may pera tayo. Amen. Alam niyo po, ang pagmamahal, hindi sinasabi yung pera ang may kasalanan. Ang pera ay mabuti yan. Amen po. Blessing niya ng Lord sa atin. Pero kapag mas love ko na yung blessing kaysa sa blesser o sa nagbigay, may problema na doon. Diba? Mahal mo na yung biyaya, mahal mo na yung pera, hindi mo na mahal si Lord eh. Diba? Kung nasan daw yung puso mo, kung nasan nakalagay yung kayamanan mo, nandun yung puso mo. Where's your treasure is, there's your heart also. So, tanungin ko kayo, may pera ba kayo? Wala. Ayaw, mga okay, wala pa tayo mga kabataan. Pero alam nyo, yung love of money, alam nyo, maganda dito sa mga kabataan na kahit walang-wala kayo, nauna si Lord sa inyo. Palakpakan nyo nga! Kasi alam nyo, dadating yung panahon, lahat ng youth, lagi kong pinagdadasal yan. Lahat ng youth sa church pagyayaman ni Lord. Magkakaroon kami ng mga kabataan na sobrang mapagbigay. Lagi ko yan in-speak. Ang mga kabataan dito, hindi nila alam kung saan outreach sila magdodonate sa dami ng gusto nilang pagbigyan. O sa lahat ng, yung mga Bible study nila, saan, ibe-bless mo, palalaguin mo, lahat ng kayamanan na ipapagkaloob niyo sa bawat isa ay gagamitin sa Panginoon. Pero sana po, hindi natin pahalagahan ang pera more than sa Diyos. Amen po. Lagi ko po yan tinatanong sa sarili ko. Nandun na po ako sa point ng buhay ko, siguro na binlas kami ni Lord ng asawa ko ng magandang trabaho, na binibigyan po ako ng Lord ng sahod. Tapos yung sahod na yon, pagkapasok pa lang, iniisip ko na, Lord, saan mo gustong ito ilagay? Tapos, lagi ako nire-remind ni Lord sa gawain ng Panginoon. Ayan. Pagka mainit pa lang yung salary ko, mga 1 minute pa lang lumagay. May online banking po kasi ngayon eh. Sisend ko na yun sa bank account ng church. Dahil sinasabi sa akin ng, alam ko sa sarili ko, na hindi sa akin yun. Sa totoo lang, yung 100% na na-receive ko, hindi sa akin eh. Diba? Pinagkatiwala lang siya sa akin ng Lord. At kailangan mapunta siya kung saan siya nararapat. So, bibigyan ko na si Lord, bibigyan ko ang magulang ko, at yung mga mahal ko sa buhay. Hindi lang ang asawa ko, mga tao na nakapaligid sa akin. And yun yung kasiyahan ko. And alam niyo po, hindi ako dumating doon na nananakaw. It takes a lot of understanding, listening to the Word of God, and eventually, naging lifestyle ko na siya. As far as I remember,
My mother is not yet a Christian when we visited the church. And unfortunately, nakita ng nanay ko na nagbigay ako sa church ng 2,000. Alam niyo po ba, nag-away kami doon. Sa 2,000 na inabot ko sa church, bakit ang laki ng binigay mo? Sabi ko, wala ba? Wala nga yun eh. Dapat 20 lang eh. Nasana yung nanay ko ng 20, 10, ganyan. Okay na yun. Kaya na ni God yan. Ano na yung simbahan. Mayaman ng church. Marami nagsisimba. Diba? Pero hindi. Yun. At the young age, I think, natutunan ko pa nga po ang pagtatides ay sa kulto pa. Hindi pa sa Christian. Sa mga cult, sa mga simbahan, talaga ay may pagbibigay o tinatawag na ikapo. Pero alam niyo po, pag naintindihan niyo siya, it humbles you. Na ang lahat ng meron ka ay sa Diyos. At lahat ng mga dadating pa ay sa Diyos. At nagkakaroon ka, nagiging grounded ka, na wala ka, kundi wala ang Diyos. Alam niyo po yun, lahat ng meron ka ay sa Diyos. Asawa mo sa Diyos. Anak mo sa Diyos. Ano pa? Kaibigan mo sa Diyos. Church mo sa Diyos. Lahat na pinahalagahan mong tao, achievement sa Diyos. Lahat yan sa Diyos. Kung magiging flight attendant kayo, kanino yun? Sa Diyos. Sino mag-iingat sa inyo doon? Si Lord, sa Diyos. Lahat sasakyan nyo, kasi may sasakyan si Tita Joy, sa Diyos. Itong lugar na to, sa Diyos. Alam niyo po, lahat ng meron tayo ay sa Diyos. Kaya, huwag nating iangat ang Diyos. Pero huwag nating iangat ang mga bagay na to, ang mga tao na to, na mas mataas sa Diyos. Una si Lord. Sabihin mo nga, una si Lord. Mas mahal ko ang nag-bless kaysa sa blessing. Minsan sinasabi natin, God bless you. Sino ang nag-bless? Si God. Hindi yung bless. Blessing upon you. God, nawawala si God. Dapat una lagi si God. Amen? So, kailangan yung lovers ng mga pera ay hindi yan sa Diyos. Okay? So, lagi niyong i-ready, lagi niyong itetest yan. Baka bukas may test na naman tayong lahat. Ipapakita sa atin ni Lord kung mahal natin ang pera kaysa sa Diyos. Exciting ba? Excited ba kayo dyan sa test na yan? Pangalawa, men will be boasters, proud, and blasphemy. Sabi dito, ayaw ni Lord ng mayabang. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw ni Lord ng mayabang. Mapanirang puri. Tayong lahat, meron tayong opinion sa lahat ng bagay. Pero, huwag natin yun gamitin sa mali. Dapat lagi sa pag-encourage ng kapwa natin. And sana, hindi tayo maging mayabang. Dahil ang kayabangan ay hindi sa Diyos. Ang Diyos ay hindi mayabang. Kaya dapat, anak ka ba ng Diyos? Pag sinasabi mong anak ka ng Diyos, dapat di ka mayabang. Amen? Napakasimple ng salita na to. Diba? Nagiging bulakayin na ako dito ha. So, nagiging bulakayin na yung tono ko. Sabihin mo sa kapwa mo, ayaw ng Diyos ng mayabang. Hindi tayo mayabang. Okay? Itataas natin ang Diyos. Nito eh. On point nitong salita ng Diyos eh. On point to eh. So, pag nakikita mo na nagyayabang ka na, hindi yun sa Diyos. Lagi mong i-remind yung sarili mo. Parang nagiging mayabang na ako dito ah. Yung pa, ano mo eh, ewan ko ah, hindi pa kasi ako masyado nakaisabi ng taong mayabang. Pero, ang alam ko, ang pagiging mayabang, is yung lagi siya yung bida. Tama ba? Yung parang lagi na lang siya yung mataas. So, ang gusto ng Diyos,
galit sa iba. Halimbawa, sis, ang ganda mo naman. Lagi ginagawa yan ni Kaida sa akin eh. Tapos sasabihin ko automatic, mas maganda ka. Hindi nanggagaling sa iyo. Ay, ang ganda ko today. Ang ganda ko today. Di ba? Ang gagawin mo, laging outward yung pagpupuri. Sasabihin mo sa kapwa mo, sis, ang ganda mo today. Di ba? Sis, ano, ang bless mo. Kasi alam nyo, kapag mayroon kang, alam mo, hayaan mo yung tao magsabi sa'yo na napibless na sa'yo. Amen po? Hayaan mo yung kapwa mo yung makapansin na bless ka. Kasi dapat secure tayo. Hindi tayo insecure. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka insecure. Anak ka ng Diyos. Secure ka dapat. Okay? Pag sinabi na pangit ka, maganda ako. Alam mo yon. Pero wag mo nang ipagsigawan. Okay? Wag mo nang ipagyabang. Okay? Wag mo nang ipagyabang. Ganda ko talaga, sis. Hayaan mo yung sis mo yung magsabi, ang ganda mo today. Ano, ang pogi mo today. Ayan. Pag wala doon nagsasabi. Wala nagsasabi, okay, let's have this culture. Lagi tayong mag-encourage sa isa't isa. Okay? Ganda mo today. Ang bless mo naman. Encourage mo, talino mo, galing mo, kaya mong mag-lead ng Bible study. Kaya mo yan. Ikaw ang opening prayer. Alam niyo ba lahat na tumayo dito? Lahat na tumayo dito, yung mga nag-encourage sa inyo, naniniwala na kaya nyo. Di ba? Kaya nakakanta dito si Kuya Adrian. Sino nagsabi sa'yo na kaya mo kumanta? May mga tao, di ba, na nagsabi sa'yo. Pinush niya yung, may nag-post sa kanya, may naniwala. So, ganun tayo dapat sa kapwa natin. Okay? Ang bakit naman hayaan mong i-push ka. Hindi ikaw yung ipupush mo yung sarili mo. Pero, napilitan ka lang. Okay? So, huwag maging mayabang. Sabi mo, hindi ako mayabang. Sa awa at habag ng Lord, nandito tayo ngayon. Eto, medyo ano to, mahaba-haba din to, pa-seminar na talaga to. Sabi dito, dapat daw, maging masunurin sa mga magulang. Yung teacher mo, ano yun, yung magulang ko. Siya yung pasaway eh. Nararanasan ko yan sa mga batang alaga ko. Yung anak, yung nagiging magulang. Kasi nga yung mga magulang ay pasaway. Kasi sabi ko sa inyo, ang pagiging parent, walang magulang na gustong mapasama ang anak. Ayan. So, galangin niyo po yung mga magulang niyo, huwag niyong sasagutin. Please. Susundin niyo. Narespetuhin niyo, mamahalin niyo. Ano ba? Kahit hindi perfect, walang perfectong magulang. Lahat ng magulang nagkakamali. Dahil lahat tayo, hindi naman perfect. Pero hindi perfect yung magulang nyo, hindi nyo na gagalangin, hindi nyo na re-respetuhin. Sabi ni Apostle Paul, magkakaroon daw in the last days, na magkakaroon daw ng mga bata o mga anak na hindi sumusunod sa magulang. Pasaway sa magulang. So, anong gagawin ng mga kabataan dito sa church? So, nabasa natin? Susunod sa magulang. Mama mo po ba? Ano ba? Ano ba yung mga pagsunod sa magulang? Magtatapos ba ng pag-aaral o mag-aasawa agad ng high school? High school pa lang. Magtatapos. Lahat ng bagay may perfect time. Hindi agad-agad magiging pasaway. Okay?
Kasi ano yung mangyayari sa'yo pag pasaway ka? Mapapahamak ka. Di ba masasaktan ka sa dulo? So, ang gusto ng magulang, magkaroon ka ng magandang buhay. Amen? Amen ba? Yung mga nasa dulong yun. Sino dito yung gusto mo makapagsuot ka ng black na toga? Ayan, malapit na si Ate Cassie at si Ate Kate. Yay! Ibat nyo kami sa party. Nakipag-party. Ayan. Ako, pangarap ko lang sa mga youth dito, makapagtapos kayo ng pag-aaral. Masayang-masaya ako sa inyo. Yung pag-aasawa, medyo malayo pa yun eh. Huwag sabi nga nung high school kami, meron kaming seminar. Yung seminar na yun, ang title nun, Toga muna bago? Toga muna bago trahe de boda. Yun yung title ng seminar. Tapos, kaya nung 4th year high school ako, lagi ko sinasabi, toga muna bago trahe de boda. Lagi ko sinasabi. So ngayon, lagi ko talaga pangarap yung toga na black. Kahit anong course, basta black. Diba? Basta black. Basta kasi parang sa utak ko, kailangan makatapos ka ng college. Okay? Pero kung gusto niyo 10 course ng college, go! Pero, okay lang naman kahit isa lang, dalawa, ganyan, masteral, ganyan. But definitely, gusto ng church makatapos kayo ng college. Amen po? Amen? Kung tinatawag kayo sa full-time ministry, okay lang din. Pero, okay din yun, diba? Magsiserve ka kay Lord sa simbahan. Pero gusto ng Lord, magkaroon kayo ng, binigyan kayo ng gift and talented, katalinuhan, lakas, ano pa? Kailangan niyan gamitin. Kung binigyan ka ng Diyos ng memory na parang kaya mong kapisatuhin ang lahat ng nasa dictionary, go! Diba? Kung binigyan ka ng talino o lakas, kaya mong magbuhat, kaya mong magluto. Alam ko si Sab gusto niyo maging chef. O, diba? Wow. Chef. O, si Kuya Aaron, that time, favorite niya yung ang probinsyano ba yun? Mag-artista daw po, mag-artista. Oo. Sabi ni Kuya Aaron sa akin, gusto kong maging police. Na sabi ko, At least na pala sa ay, sundalo yata, basta ganun sabi ko. Basta ganun parang bata pa lang siya, lagi niya sinasabi yun. Diba? Doktor, si Kuya Kevin, anong gusto mo maging ano? artista daw. Ayan. So magtapos muna kayo. Dadating yung pag-boyfriend, girlfriend. Dadating yan. Paunahin nyo na yung mga nakatapos na. Okay? So, hayaan niyo muna sila. May mga kanya-kanyang season. Sabihin mo, season kong mag-aral. Season ko mag-aaral. Mag-aaral akong mabuti. Meron bang nag-aaral, iniisip mo yung future, pero yung isang quiz di mo mapasa, di ba? Yung 1 to 10 na quiz ng teacher mo, hindi mo mapasa, kasi iniisip mo mag-asawa. So sabihin ko sa anak mo, anak, yung quiz pala, bagsak ako. Gusto mo ba yun? Ituturo mo sa anak mo, ang tatay mo o ang nanay mo, hindi napasa yung quiz ni Ma'am Santos. O ni Tita Joy, teacher. O, di ba? Ipasa mo yan. Pag tinitingnan mo yung quiz, para to. Papakita ko to sa future na anak ko. Nakapagtapos ako para makapagtapos yung anak ko. Di ba? So, mag-aral ng mabuti. Amen ba yun? Amen. Okay. Napaka-simple lang pero mahirap gawin. Diba? Nasaan ba yung ko? Wala. Kailangan natin sundin ng mga magulang. Marami pa yan. Anong oras kayo umuwi ng bahay nyo? Baka alas 12 na, nasa labas pa kayo. Tama ba ng isang bata umuwi ng alas 12? Alam nyo ba kami, nung panahon namin, wala kaming cellphone.
So, 5 pa lang nasa bahay na kami. 5 p.m. Bago magdilim. Marami ngayon na mga kabataan na lirate. Mga babae, mga kababaihan. The days are evil. Okay? Sa mga kalalakihan, hinaya kayo ng mga classmate nyo na mag-inom. Tama ba na mag-inom? Hindi. So, kailangan sumunod sa magulang. Amen po? Next. Ito, lagi natin itong pinapag-aralan sa church. Sabi daw, magiging ungrateful, unholy, unloving, and unforgiving. Mahaba din itong topic na to. But definitely, ito lang, gusto ng Lord lagi tayong magpasalamat. Masarap lagi ka dapat magpasalamat sa Diyos, magpasalamat sa kapwa mo, lalo na pag may mga magagandang ginagawa sa'yo. Alam mo yung pag birthday mo, binigyan ka na ng regalo, hindi ka magpapasalamat? O kaya, tinulungan ka ng iyong kaibigan, deserve mo ba yun? Hindi, di ba? Yung pagiging mapagpasalamat, humihinga ka today. Sige, huwag kayong huminga, sabi ni Teacher Jason. Hindi ka magpapasalamat sa Diyos? Magpasalamat. Laging maging mapagpasalamat. At sabi dito, magpakabanal. Alam niyo po ba ang meaning ng magpakabanal? Maging mabuti. Laging sumunod sa utos ng Diyos. Alamin natin yung utos ng Diyos para makasunod tayo. Amen po? And unang-una niya dyan, mahalin niyo yung magulang niyo. Number 1. Pwede niyong mahalin yung mga ka-church niyo. Madaling mag-pray kayo dito sa church. Pwedeng magpakabait kayo dito sa church. Pag nakikita kayo natin, kaya, ang bait naman ng motong ito. Ang bait-bait. Pero pagdating mo sa bahay, Nanay! Ano ba ito? Mag-pray ka! Di ba? Okay? Nanay! Kakain ako! Wala nang pagkain! O, di ba? Alam niyo na, napakadali dito magpwede. Okay? Sa church. Pero sa bahay nyo, ang nanay at tatay nyo ang nakakakilala sa inyo. Kung gaano kayo kabait, kung gaano kayo kaburara, kung gaano kayo kalinis, kung gaano kayo kabait na anak, katamad, at kawalang respeto o galang, or ano man o mabait. Kaya, wag sa akin yan, ay sinasabi sa church, wag na kayong mapupu sa amin ni Teacher Jason kung hindi kayo namumupo sa nanay at tatay nyo. Okay? Wag na kayong magmano sa amin ni Teacher Jason kung sa nanay at tatay nyo hindi kayo nagmamano, hindi kayo nagbibigay ng respeto. Okay ba yon? Unang-unang mamahalin nyo yung nanay at tatay nyo. Okay? Kung sinabi ng nanay nyo, maglalaba kayo, versus sa Bible study, maglaba kayo. Okay? Kasi, una dapat, sundin yung authority ng magulang, and then after, pag nagawa nyo na lahat ng household chores, Nay, may Bible study kami. Bago pwede naman dyan, oh. Attend lang ako saglit. Okay? Sundin niyo yung magulang nyo, pagpapalain kayo. Okay? So, maging grateful, loving, and yung loving, alam ko, walang ni-rate si Lord na hindi loving. Okay? Lahat tayo mapagmahal. Amen po? And yung isa doon is mapagpatawad. Ayan. Itong pagpapatawad, hindi ito natuturo sa church, sa school. Ang pagpapatawad, natuturo to sa pamilya. Sino dito yung may nakagawa sa'yo ng hindi maganda, pero pinatawad mo? Amen. Kasi ang mundo, hindi siya perfect. So, mayroon at mayroon makakagawa sa'yo ng hindi maganda. Pero sana, bigyan mo ng allowance ang kapwa mo. Sabihin mo nga, allowance. Allowance na magkamali. Kasi alam mo, ang tunay na nagpapatawad, ang nananalo. Paano magpatawad, teacher? Ang hirap-hirap magpatawad. Mahal kayo
stop the sound. Hindi lang ako, baka maiyak ako dito. Yan. So, yung pagpapatawad, hindi mo yung ginagawa para sa taong pinapatawad mo. Ginagawa mo yun para sa kanino? Para sa sarili mo. Para hindi ka maging bitter. Diba? O kaya magpo-post ka sa social media. Mamatay ka na sana. Mga ganon? Tama ba yun? Lahat tayo kinreate ni God na loving. At sabi nga ng Lord, may verse yun eh. Huwag ka nang mag-alay sa akin. Kung hindi mo papatawarin yung kapatid mo, tama ko ba? Huwag ka na daw mag-alay sa Panginoon kung hindi ka nagpapatawad. So, sabihin mo sa katabi mo, matuto tayong magpatawad. Dahil pinatawad tayo ng Diyos. Okay? Pag nagpapatawad ka, dapat patawad. Hindi ko alam kung anong Chinese ba. Pero ang pagpapatawad kasi, galing yan sa Diyos. May mahirap patawarin eh. Diba? Pero minsan may mahirap magpatawad sa sobrang bigat nung nangyari. May healing process, it takes time. Ayan, sabi ni, thank you sa aking asawa. Therefore, sabi sa Matthew verse 5, verse 23 to 25, therefore, if you bring your gift to the altar, and then remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconcile to your brother, and then come and offer your gift. Sabi doon, bago ka mag-alay sa Diyos, patawarin mo muna yung brother mo na nakaaway mo. Sino dito yung wala kang nakaaway? Taas ang kamay. Si Adrian daw, wala pa daw. Kawain. Sino dito yung merong nanakit sa'yo? Taas ang kamay. Ayan. Alam niyo po, sabi ko sa inyo, mahalin niyo yung magulang niyo. For some reason, sa family din tayo nagkakaroon ng arguments and mga hindi pagkakaintindihan. So, sa family, dapat lagi tayong nagpapatawaran. Sabi nyo nga, nagpapatawaran. So, kung may nagawa sa inyo yung magulang nyo na hindi maganda, patawarin nyo na po. Okay? So, alam nyo yan, sa sarili nyo, and ilatag nyo sa Lord, hingin nyo ng forgiveness, mahalin nyo yung magulang nyo, and si Lord na yung bahala. Okay? Yan. Next. Ayan. Next, slanderer. Men will be slanderer. Ang mga tao daw, nagiging mapanirang puri. Ayan. Totoo yan. Nangyayari yan sa social media. Yung nananahimik, buntis, magkarelasyon. Alam niyo, yung kumain lang ng mangga, naglilihi na. Ang bilis na gano'n. Magano ng mga fake news. Mag-judge. Okay, huwag muna tayo magko-conclude, huwag tayong maninira sa ating kapwa. At huwag sa atin manggaling yung paninira sa ating kapwa. Okay? Pag may naririnig ka na paninira sa iyong kapwa, hanggat kaya mong pigilan na mag-add up, pigilan mo yung sarili mo. Ayan, okay? Next. Ayaw mag-next. Men will be brutal. Nangyayari yan ngayon, nakikita ko yan sa social media, na, alam niyo, minsan yung mga animals pa yung mababait eh. Nakita ko sa social media, yung isang dolphin, na inuusad niya yung pagong. Yung pagong pala, napuluputan sa ng tali sa ulo. So, inaano niya dun sa bangka, pinupush niya. Sabi ko, kung yung dolphin nga, mabait yung tao pa kaya. Dapat maging mabuti talaga tayo. Kasi tayo yung may isip, may puso, may espiritu. Bakit ang tao brutal?
Di ba? Yung, may mga bagay na hindi mo, kailangan mo ipasa Diyos eh. Halimbawa, inaway ka. Kailangan mo bang gantihan ng kasamaan? Hindi. Kasi pwede kang magkaroon ng galit, tapos ano yung next sa galit? Puot, sakit, kasakiman, na pwede kang pumatay. Kaya ingatan natin yung sarili natin na magalit. Okay po, church? Iwasang magalit. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magalit. Friends na tayo, okay? Iwasang magalit kasi kayang pumatay ng galit. Nakakapangit ang galit. Sabi mo sa katabi mo, nakakapangit ang galit. Okay? Huwag ka nang magalit. Kasi kayang pumatay ng galit. Okay? Kaya ka ding patayin ng galit. Ikaw ang papatayin ng galit. Kasi sa sobrang galit mo, namatay. Sa sobrang galit mo, hindi ka nakatulog. Diba? Nangyayari yan sa ating lahat. Hindi ako exempted dyan. Nagagalit din po ako. Sabi ko nga sa asawa ko, yan, ang asawa ko ang lagi kong kaaway. Pero yan ang aking best friend. Yan. Ganun kasi yung, the more you hate, the more you diba? Alam mo yung mag-aasawa, laging yung asawa mo yung nagpapasaya sa'yo, at the same time, nagpapainit ng ulo mo. Siya talaga yung may kapangyarihan pa, initin yung ulo mo, diba? So, alam mo, pero kayong dalawa, binabago kayo ng Diyos. Alam niyo po, napakasarap mag-asawa kasi, pero wag muna mga kabataan. Kasi sa pag-aasawa, nababago kayo, nagiging mas mabuting tao kayo, at nagiging mas mabango kayong tao. Alam niyo ba yun? Pinagkakwenta namin ang asawa ko. Alam mo na nag-asawa daw siya. Ang bango niya na. Sabi sa akin ang asawa ko, sabi niya, kasi nung binata siya, pagka galing niya sa pawis, nakatulog na siya. Ang baho na nung bed niya, ganun. Pero nung mag-asawa siya, walang aakyat. Ganti ka pa naliligo, nagpupunas, nagtututbrush ka. Hindi, magtutbrush ka ulit. Aamunin ko pa yung hininga niyan, bawi niya. Hindi pa proof, ulit. May ganun kami dalawa. Ganun din ako, ganun din siya sa akin. Mahal, nag-toothbrush ka na ba? Naligo ka na ba? Ganun kami dalawa, nagpapaalalahanan kami. So may blessing din siya. Tapos yung marriage na, nagiging mas mabuting tao ka. Sabi ng asawa ko kahagabi, nag-uusap kami. Sa marriage daw namin, napansin niya na naging ano daw ako. Natutuwa siya dahil hindi daw ako nagbabago. Naayos ko daw yung mga bagay na minsan hindi niya naaayos. So, nakatuwa lang na meron kang ganito. Like dito sa church, nung nagpunta po ba kayo sa church, naging mabuting tao kayo? Amen. Amen. Kung hindi po, at naging masama kayo sa pagpunta niyo dito, baka hindi po talaga dito yung church na bahay sa inyo. Ayan. So, ako natutuwa kay Kuya Aaron. Sabi niya sa akin, pag nag-attend daw siya sa church, nare-remind siya na may Diyos. Tama ba yun? Sinabi niya sa akin yung dati, na napapalapit siya kay Lord. Although masaya yung ginagawa. Alam niyo ba si Kuya na player siya ng volleyball? Yes. Pero nung umattend na siya ng church, bago sila mag-play ng volleyball, nagpe-pray kayo, diba? Sabi niya yun sa akin. Yun yung nadagdag. Varsity siya ng volleyball, pero bago sila lumaban, hindi nila kinakalimutan mag-pray. Palakpakan naman natin. Diba po, salamat ako sa mga ganong testimony. Hindi lang, simple lang siya, pero napakalaking impact nun. Diba nananalo kayo? Kasi kasama niyo sino? Si Lord. Ayan. So dati, nagpo-volleyball siya, wala si Lord. Wala silang pray-pray, basta. Talo lang yan. Ganyan lang, kailangan matalo natin. Pero ngayon, nagpe-pray na sila as a team, nananalo sila. At ano na ba kayo ngayon? Parang player na talaga kayo, diba? Ha? Oo, ano ba? Basta parang nagkaroon, hindi na to yung laro-laro lang sa dyan-dyan lang.
lang. Ano na sila? Varsity na talaga. Ayan. Palakpakan natin si Lord kay Kuya Leon. Okay. Guys, ayan na. Huwag maging brutal. Mahalin nyo yung ang dolphin, mabuting dolphin. Yung mga aso nga nagiging mabuti, yung mga pusa nga nagiging mabuti, tayo pa kayang tao. Okay? Kumbaga si Lord, ang daming binigay sa atin para hindi tayo maging mabuti. Okay? Maging mabuti tayo. Next! Men will be despiser of good. Yun daw mga tao, ayaw na nila ng tama. Gusto na nila, ano na. Alam nyo marami yan eh. Recently, nakapanood ako. Itong celebrity na to, my opinion is not, di ba? My opinion, hindi siya dapat ma-add. Pero ang tinuturo ng Bible ay kailangan may purity. Sabihin mo nga, purity. Ang gusto ng Diyos, bago mo ibigay yung purity mo sa isang tao, dapat kasal ka na muna. May basbas ng Diyos. Sabi ng isang celebrity na napakinggan ko, okay lang daw yun, try muna. Test muna. Okay? O sa mga yun dito, tama po ba yun? Sa mga magulang dito, gusto niyo po ba ganun yung anak niyo? Ayaw. Ayaw ni Tita John. Ayaw ni Tita Florinda. Ilan ang anak ni Tita Florinda na babae? 2. 3. 2. Ayan. Napaka-importante sa Diyos ng purity. Kaya kung may maririnig kayo sa social media na, sige, try mo muna, try lang, test, pag hindi kayo nag-work, hiwalay na kayo. Hindi ganon. Marriage is so beautiful. It's not for perfect people. Pag nagpakasal ka, ba't naging parang marriage yan? May magpapakasal ka sa inyo. Hindi, pero yun talaga. Diba? Ang marriage, walang perfectong tao. Kung maghanap ka ng perfect, baka hindi sa Earth yun. Baka sa Mars, o kaya sa Pluto. Baka meron doon. Walang perfect na tao. Lahat ng, perfectong name. Baka meron sa PSA, hanap tayo ng perfecto yung pangalan niya. Pero, lahat ng tao, merong good and bad. Kaya dapat, kapag minahal mo na yan, tanggapin mo na yan ng buong-buo. Yung pangit, gawin mo yung, mag-improve siya bilang tao. Like example, kami ni Teacher Jason, we improve each other. Mag-toothbrush ka. Ang lalalim ng pagsubok namin sa buhay mag-asawa. Wala kasi kami yung mga, siguro ma-bless na lang talaga ako na napakabait ng asawa ko. Hindi ako nagsusundo sa inuman. Yun talaga kasi yung number 1 na dalangin ko sa Lord na sana Lord, hindi po lasingero yung asawa ko. Andiyan ang tatay ko, buhay na patotoo na ayoko ng lasinggero. Sabi nga ng tatay ko, wala kang mahanap sa mundo. Sabi ng tatay ko yun, tanong mo sa kanya. So sabi ng tatay ko, wala kang mahanap na lalaki hindi umiinom ng anak. Sabi ko, hindi, meron. Kasi yun, nangyari nga, di ba? Pero, addict naman sa libro. Di ba? Bumibili ng libro, 8,000, mahal pa sa alak. Di ba? So, iba rin talaga yung pagsubok sa buhay. So, ako naman yung asawa ko, pag bumili ng libro, 8,000, mahimatay ako. Yung kanya-kanyang pagsubok, di ba? Yung asawa ko naman, pag nagbasa ng libro, hindi mo talaga yung maaawat, magagasayo. Nagbabasa lang ako. So, di ba? Yung iba naman sa inuman, kanya-kanya tayo ng pagsubok. So, asawa ko, walang perfect, diba? Nakita ko yan eh. Yung asawa ko, gusto niya dito sa church, talaga masaya siya dito. O yung mga asawa niya sa mga barkada, ako na lang talaga masaya. Buti na lang talaga, Kristiyano talaga ako. Naiintindihan ko yung asawa ko kung mag-i-spend siya ng time sa pagbabasa ng Bible. Pero siguro kung hindi ako Kristiyano, ano na naman yan? Babasa ka na ng Bible. Diba? So, magiging pag-aaway pa namin yung 2-3 oras niyang pagbabasa sa Bible. So, napakahalaga po na laging alam natin yung
yung tama. Sabihin mo, alam mo yung Word of God, Alam yung word of God. and dapat yung, alam mo yung righteousness ni Lord. Hindi ka dapat nakikinig sa sinasabi ng nakakarami. Okay? Minsan kasi kapag marami yung nag-a-agree, Tama. yun na yung tama. But it's not that. Okay po? Kailangan doon tayo sa gusto ng Diyos. Sabihin mo nga, sa gusto ni Lord. Gusto ni Lord. Hindi yung gusto ng maraming tao. Next. Ayan, when will be traitor, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than the lovers of God. Ano po ba yung pleasure? Marami yan. But definitely, pleasure is pleasure na puro, ang pinipid mo lang is yung body mo. Pinipid mo lang yung Yung mga kasiyahan. mga kasiyahan na wala si Lord. Okay, example, pleasure, panonood ng Netflix ng buong araw. I cannot see any good thing about that. Because we need to use our time wisely, diba? Yung pleasure, manood ka ng movie isa, hindi mo buong araw. Meron namang, okay? Yung sa akin pwede rin yung mga gawain sa church, yung hindi na ma-manage ng tama yung oras. Like yung wala talagang management, yung kaguluhan, chaos talaga. So yung pleasure kasi, kapag wala na yung management, yung time management, pleasure na siya. Kasi, wala na si Lord dun eh. Hindi na maayos hindi ka na maayos dun eh. Puro sobra. Na dapat sapat lang. Sabihin mo nga sapat. Sapat. Hindi sobra. Okay po? Kasi dapat lagi tayo organized and manager. Okay? Steward ni Lord. And dapat lovers of God tayo, hindi lovers of pleasure. Okay po? Maraming pleasure, social media, sobrang pag-Facebook, sobrang pag-Instagram, sobrang social media na to the point na alam mo na lahat yung news, pa-OGDS ka na, parang gano'n. Alam mo na nangyayari sa mga artista. Alam mo ba yan? Scam. Ano ba yun? Yung may buhay ka, sis. May buhay ka, bro. Ayusin mo yung buhay mo, huwag yung buhay ng ibang tao na puro chismis and all. Pleasure. God wants you to have a peaceful life. Okay po? Kailangan lagi tayong nakatuon sa salita ng Diyos. Hindi yung puro pleasure. Alam mo yun, pinag-iba mo na yung ilong mo, nothing against that, pero maging kontento tayo kung ano yung meron tayo. And yung pleasure, maging blessing tayo sa kapwa. Baka kaya tayo binibless ng Lord kasi para maging blessing tayo sa iba. Amen po? At pasayahin natin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Huwag matigas ang ulo. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag matigas ang ulo. Maging loyal tayo sa salita ng Diyos. Amen? Next, having a form of godliness but denying its power. Sobrang spiritual, wala namang aksyon. Okay? Ang blessing po, ang trabaho po ay blessing. Pero kung lagi ka lang pray, pero hindi ka nagtatrabaho, hindi po yun maganda. That's a form of spiritual na hindi na siya balance. Kasi pray tayo ng pray. God will provide, pero hindi ka naman nagtatrabaho. Diba? God have a good, lagi niya sinasabi na verse. Ate kasi yung sinabi mong verse last week. Oo, yung God has a good plan for you, and not to harm you. Pero, hindi ka naman nag-aaral. Tamad ka naman. Diba?
nagpipray ka nga, pero hindi ka naman, kumbaga dapat it always balance. Yung spiritual, yung action mo, nagko-connect siya po. Okay po? Yung obedience mo sa godliness dapat nandun para magkaroon siya ng power sa buhay mo. Amen? Hindi yung puro Bible verse ka nga pero nakikipag-away ka. Diba? Or puro Bible verse ka pero puro chismis yung alam mo sa kapwa mo. It always connect. Dapat mag-connect siya. So, lagi tayong dapat mag-pray kay Lord at turn away from such characters. So, paano natin yan? Sabi ng Bible, turn away. Sabi mo nga, turn away. Tumakbo ka. Iwasan mo yung mga ganitong characters. Okay? Lumayo ka. Pwede naman eh. May choice ka. O uupuan mo pa para maging ganun ka din. Okay? Sabi ng Bible, reject. Sabi mo nga, reject. Reject. Alam niyo ba yung salitang reject? Bitan. Di ba may kamatis? So, ginamitan ko na naman ang mga sangkap na to ha. May kamatis. May bulok na kamatis. Pag nilagay mo yun sa isang kaing na kamatis na maayos, ano mangyayari sa isang kaing kamatis? Mabubulok. So, ang sabi, hiwalay. Yung mga reject. Sino dito yung may mga kamatisan? Wala. Si Ate Jen, meron siyang mga papaya, ganyan. Punta kayo sa akin. Di ba? may mga panalim siya. May mga gulay-gulay siya doon. Pag yung mga papaya niya nabubulok tapos masasama sa mga maayos na papaya, ano mangyayari dun sa papaya? Mabubulok. So sabi dito, turn away, alisin mo yung mga reject, alisin mo yung mga character na yan. Lahat ng inaral natin, di ba lagi sinasabi to eh? Lagi to sinasabi, narinig ko to eh. So are we ready to turn away or reject the pattern of this world? Are we ready, church? Amen. I hope we are ready to reject this sa buhay natin. Sabi, let us pray, submit to God, and be accountable and act on it. Pray. Panalangin mo. Panalangin natin. Mag-submit tayo sa utos ng Diyos. Magbasa tayo ng Bible. Gawin natin yung pinaka-best para makilala ang Diyos. At maging accountable tayo sa ating mga ginagawa. At umaksyon tayo. Sabihin mo nga, umaksyon ka sis. Umaksyon ka bro. Sumunod ka sa Diyos. Amen? Sinasabi ko to sa sarili ko, sa totoo lang. Lagi ko to sinasabi sa sarili ko, umaksyon ka. Umaksyon ka. Sumunod ka sa Diyos. Ayan. Sabi ni Ikechukwu Aswakor. Motivational speaker yan. Basta. Motivational speaker. Sabi dito, submission is not in the bowing of heads or knees. Hindi daw yun sa pagluhod or yung mga ginagawa natin. Kailangan daw ay or pagbabaw, hindi yun yung ano yan, kailangan whole being in spirit, soul, and body. Okay po? Kahit lumuhod ka pa from here hanggang paniki doon, pero minumura mo ang nanay mo at hindi ka sumusunod sa utos niya, nandun ba ang Diyos? Amen. Hindi sa pagluhod. Sa araw-araw na buhay mo. Sa araw-araw na pakikisama mo sa kapwa mo, sa Diyos at sa sarili mo. Diba? Yung pagmamahal mo sa Diyos, it will translate. Example, sa pagkain, sa pag-exercise. Ayan, example na Lord. Yan. Gusto ni Lord, maging healthy ka. Pero, grabe ka naman. Grabe ka naman sa pagpupuyat. Sa pagkain ng mga unhealthy.
sa pag-inom ng mga masasamang inumin. Tingin mo ba yun yung plano ni Lord? Eh sabi ni Lord, healthy ka. You will have a healthy mind, body, and soul. Pero sinisira mo yung katawan mo. So sabi dito, ang submission sa Lord dapat spirit, soul, and body. So kailangan maging intentional. Sabihin mo nga sa katabi mo, maging intentional. Living with intention means saying no to the things that are not important so that we can yes to what matters most. Pwedeng humindi. Sabihin mo nga sa katabi mo, pwedeng humindi. Puro ka kasi yes eh. Kaya hindi ka makapag yes sa gusto ng Diyos eh. Mag-yes ka kay Lord, hindi ka mag-yes sa sanlibutan. Sabihin mo nga, mag-yes ako kay Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. May kanta niyan eh. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Baka naman sabihin mo, no, Lord, no, no, Lord. Bakit ganon? Hindi ganon. Sabi mo, mag-aaral ka ba ng mabuti? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh, sabi, ano sasabihin? Hindi ako mag-aaral ng mabuti. Ano sasabihin mo? Yes. No, Lord, no. Ano? Mag-aaral ka ng mabuti? No. Di ba, yes, Lord, yes, Lord. Gagalangin ko ang magulang ko. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Di ba? Yung mga no, yun yung hindi sa Diyos. Kaya dapat alam natin yung sagot natin. O sabi ni Lord, mag-attend ka ng Bible study. Ano sagot mo? Yes. Yes, Lord, yes, Lord, yes. Lord, at magagala ako hanggang 12. No, Lord, no, Lord, no. Alam mo na yun eh. Alam mo yun, ikakapahamak mo, dapat mag-no ka. Alam mo dapat yung ikakapahamak mo, hindi na tinuturo yan eh, pero dahil mabuti ang Diyos, tinuturuan pa rin talaga tayo eh. And, ito yung isang character. Sa totoo lang po, gusto ko itong maging series. So, ito na to. Introduction lang yung lahat kanina. So, ang gusto ni Lord, number 1, humility. Sabihin mo, humility. Ang humility po is a noun, a disposition to be humble, a lack of false pride, and humble feeling. Kung may magtuturo po sa atin ng humility, si Lord po yun. So, sabi sa Philippians chapter 2, have this attitude in yourself which was also Christ Jesus. Being found in the appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Kung hindi nagpaka-humble ang Lord at hindi namatay sa krus, wala tayo dito ngayon. Lahat tayo malayo sa Diyos. Pero nag-humble down si Lord. Nagpaka-humble siya para maligtas tayo. And kailangan magkaroon tayo ng attitude. Sabihin mo nga, attitude. Like Christ. So, kailangan magkaroon tayo ng humble mind, body, and soul. Paano tayo magkakaroon ng humble heart? Maging intentional tayo. True humility is staying teachable. Sabihin mo, true humility is staying teachable. Regardless of how much we already know. Sabi, no matter how long we've been a Christian. Sino dito yung 10 taon ka ng Christian? Tita Joy, 10 taon na. Ako since 2010. So, ano yun na lang? 14 years na akong Christian. Sabi dito, we still need to meditate the Word of God. Sabi, walang okay na to kapag Kristiyano ka. Di ba labis naririnig natin yan sa online ngayon? Okay na to. Okay na to. Sasabihin ko sa inyo, pag Kristiyano ka,
Walang okay na to. Minsan lagi ko yung naisip eh, okay na to Cindy, may DS ka na, okay na to, may church ka na, okay na to, masaya na kayong church. Okay na to Lord, ang konti, okay na to, magkakilala na kami. Si Mami Grace lang po. Okay na to, nandito na si Antoinette birthday, dapat doon pa ba tayo ng ibang youth? Okay na to, masaya na kami, kakain nga kami mamaya ng spaghetti eh. Okay na yun. Okay na to, Lord. Meron na akong Bible study, hindi na ako mag-expand ng isa pa. Pero sa Lord, hindi ganon. Alam nyo, sabi ko sa inyo, natupad na po yung pangarap ko sa buhay. Magkaroon ako ng asawa. May anak, yung anak siguro, pero para sa akin, okay na ako. Parang ganun, okay na to. Nakapag-aral na ako ng private school. Parang nandun na ako sa point, okay na to. Pero alam niyo po sila, noong 2025 pumasok yung taon. May pagsubok. Hindi pa pala okay. At ang church natin, nangangarap pa tayo na magkaroon ng building, diba? Hindi pa pala okay. Okay na to. Tapos, pag nakakakita ko ng mga kabataan na wala sa Lord, hindi pa pala okay. Ang dami pa palang kabataan na hindi na-reach out. Ang dami pang nanay na nag-worry sa future ng kanilang agad. So, sa food lang po yun. Okay na to. Mamaya may spaghetti tayo. Okay na to. Pwede ni Basti. Pero lagi ko sinasabi, kapag Kristiyano ka, walang okay na to. Hanggat may buhay, mayroon tayong gagawin sa Panginoon. Amen po? Amen po? Amen. Walang okay na to. Sabihin mo nga, walang okay na to. Walang okay na to. Kapag Kristiyano ka. Okay? No matter what, 10 years ka na, Christian, ang laki na ng Bible study group mo, ang dami po nang nasiran. You need to still read the Bible. Sino dito yung nabasa mo na yung buong Bible? Meron akong friend na gano'n eh. Nabasa ko na yung buong Bible. Okay na yun. Okay na yun. Nabasa ko na. Pero hindi niya ginagawa. Di ba? Hindi lang yun sa pagbabasa. Pwedeng alam mo yung word. Si Chris sa akin nga. Ayan yung nagulat na ako. Mas magaling pa si Chris sa akin na magsalita ng Romans eh. Alam niya talaga yung Bible. Oh, di ba? Pwedeng head knowledge lang yung salita ng Diyos. Pero hindi natin ginagawa sa buhay natin. So, hindi siya kailanman magiging okay. Amen po? Kapag Kristiyano ka, dala-dala mo yung cross. Sabihin mo nga, dala-dala ko yung cross. Kailangan natin mag-share ng gospel, kailangan natin maging mabuting halimbawa. Amen po? Sa mga taong nakapaligid sa atin, we need to disciple our family. Next, acceptance is the key. Accept that we cannot live without God's commands, guidance, and covering. Tanggapin mo na kasama mo ang Diyos sa iyong buhay. Hindi ka pwedeng wala si Lord. Wala yung guidance niya. Amen po? Kailangan magpasakop. Sabihin mo nga, magpasakop ka sa Diyos. Hindi ka pwedeng ikaw lang. Mapapahamak ka. Kailangan kasama mo si Lord. Kailangan mong tanggapin na hindi ka pwedeng mabuhay nang wala ang Diyos. Acceptance is the key. Tingnan mo, pag tinanggap mo, nakasama mo ang Diyos, mapapanatag ka, makakatulog ka. Hindi mo kailangan ng anumang alcoholic drinks para mapanatag. Kasi pag nalaman mo, kasama mo ang Diyos, ay, sarap tulog mo. Para kang baby na nakainom ng gatas. Amen po? Tanggapin mo na hindi mo kayang maging isang mabuting estudyante kapag wala si Lord.
Hindi mo kayang maging mabuting anak nang wala si Lord. Hindi mo kayang may pera nang wala si Lord. Hindi mo kayang maging mabuting kaibigan nang wala si Lord. Hindi mo kayang itim yung salita mo, makakapanakit ka kapag wala si Lord. Pero pag nandiyan si Lord, tuturuan ka niya kung paano maging mabuting anak, paano gagastusin yung pera na yan, paano magiging mabuting kaibigan, paano makisama sa kapwa. Kailangan kasama si Lord. Paano maging mabuting asawa, mabuting anak, mabuting estudyante, kailangan mo si Lord. Tutulungan ka niya. Kaya kailangan mong magbasa. Kailangan mong tanggapin na sa buhay na to, hindi ka nag-iisa. Kailangan mo si Lord. Hindi ka pwedeng, wala, buhay lang ako, humihinga. Kailangan natin yung Lordship. Sabihin mo nga, kailangan natin yung Lordship ni Lord. Kailangan natin yung paghahari ng Diyos. Tayo ay follower. Hindi tayo leader ng sarili natin. Amen po? Tanggapin natin yan, magpakababa tayo sa Diyos. Humble ourselves. Humility is the key. Acceptance na hindi natin kaya so that we can be humble to God. Amen po? Next, call to action. Sabi sa awit, Psalm 25 verse 9, He guides the humble in what is right and teaches them His way. Ulitin natin, basahin natin, church. He guides the humble in what is right and teaches them in His way. Pwede po ba humingi ng Tagalog version para maintindihan? May verse po ba kayo dyan? Awit 25, verse 9. Para maintindihan natin. Kung Chinese din ang Korean, pwede din. He guides the humble. Ayan. Basahin natin to. Sa mga na mapagkumbaba, siya ay gumagabay. Sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay. Sa lahat ng mga taong sumusunod sa utos at tipan, siya ay sumusubaybay. Napakabuti ng Diyos. Palakpakan naman natin. So, ano yung key dyan? Ano yung key? Sa mapagkumbaba. Ayaw ni Lord ng mayabang. Ang taong mayabang, walang Diyos. Ayan. Kaya magpakababa tayo sa Panginoon. Amen? Next. Eto, malapit na po tayo matapos. Ang call to action natin ay Proverbs chapter 3 verse 34. He mocks proud mockers, but gives grace to the humble. Kawikaan, chapter 3 verse 34. Ano po sa Tagalog yun? Ang mga palaloy kanyang sinasusuklaman. Ngunit tinalulugaran niya ang mga mabababang kalooban. Sinasusuklaman daw yung mga palalo, yung hindi magbaba ang loob. Kaya dapat maging humble. Mababang loob para sa Lord. Alam niyo po, sabi ko nga, pwedeng mapeke lahat. Pero hindi natin mapepeke ang Diyos. Alam ni Lord kung pinipeke mo siya. Alam ng Diyos kung hindi totoo ang puso mo. Hindi man yan makita ng kapwa mo, makikita yan ng Diyos. Kaya ang call to action natin, true humility. Mahal pakikita. Kasi kitang-kita yan ng Diyos.
po ba tayong mag-groupings? And at bago tayo mag-pray, habang kumakain din, pag-pray po natin si Basti. Ito po yung ating sharing. Sagutin lang po natin, group yourself into 4 or 5 and share some experience. Yung naging mayabang kayo or prideful. Tapos, share yung experience na binaba kayo ng Diyos. Tapos, mag-pray tayo na magkaroon tayo ng humble to God's authority. Amen po? Kasi sabi niya, kapag sinunod natin yung salita niya, magkakaroon tayo ng buhay na ganap. Yun lang naman po yung message today, na kung gusto natin ng buhay na ganap, magpakababa tayo sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magmataas sa Diyos, dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng ating buhay. At kailangan natin, hindi tayo perfect. Alam ko yon. Hindi palaging maganda yung nangyayari sa buhay. Maraming pagsubok. Pero kapag kasama natin ang Diyos, kayang-kaya natin lahat yan. Lahat ng pagsubok, wala namang pangmatagalan. Lilipas din yan, pero dapat nanalo tayo. Kasi kapag ang test, hindi mo napapasa, magiging test at test lang din. Kapag hindi mo napapasa, itatest ka ulit. Hanggat hindi ka nakakapasa. So kapag tinetest ka sa pera, at hindi mo sinasubmit kay Lord, mawawala lang din yan. Pag tinetest ka sa relationship, mawawala lang din yan kasi hindi mo sinasama si Lord. Diba? So, tayo pong lahat ay mag-groupings, tapos doon na rin po tayo mag-pray sa group. So, group yourself into 5.